Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak ka with evidence. Ako po, grabe nagkagulo ngayon sa bahay ni Pangulong Duterte mga kabibig. Yes po, from Brigada News. Ang PNP daw, di umano surrounding PRRD's homes in Royal Valley and Doña Luisa, Davao. Tinatarget nilang makuha si Hanilet Duterte. Grabe naman. Totoo kaya ito? What is happening? Reports are coming in that PNP has surrounded PRRD's homes in Royal Valley and Doña Luisa, Davao, allegedly preparing for a raid or even the arrest of Hanilet. This is an attack. Marcos Jr. and his corrupt allies are now openly going after Duterte's family. They want to silence PRRD and his loved ones. Now, allegedly from Brigada News, there are reports that they have recalled PRRD's PSG and want to place his family under house arrest. So meaning, yung mga PSG ni Pangulong Duterte ay tatanggalin tapos i-house arrest daw ang pamilya ni Pangulong Duterte. Ang totoo kaya ito mga kabibig? Kinakabahan ako kung ano ang nangyayari mga kabibig. Uy, ano ba ito? Uy, parang nakakatakot mga kabibig kung ganito ba. 'Di ba? Pero sa nabasa ko kanina, meron na nilabas na statement ang PNP yata na fake news daw ito mga kabibig. Oo, at hindi daw yan totoo. Walang basihan ang mga kumakalat na chismis na lulusubin ang bahay ni Pangulong Duterte. Pero ngayon, nandoon si Mayor Baste at nakipag-usap sa mga taong talagang dinumog ang bahay niya at gustong maggwardya sa bahay ni Pangulong Duterte. So ito po ang live ngayong kuha na kung saan maraming mga tao ang dinumog ang bahay ni Pangulong Duterte at gusto nilang maging safe ang bahay ni Pangulong Duterte. Ito. Yan si Mayor Baste. Yan ay nasa bahay. Huwag mahadlok ka. Masakop yun ta. Kung natakot tayo, nasakop tayo. Oo, nasupol lang yun ta. Grabe, ang daming tao. Hindi daw ako. Mga GMA News. Yan ang bahay ni Pangulong Duterte. Mga pulis ba? May grabe na to. So, karon gayuna nag-istorya pa si Mayor sa mga abogado na on board karon diri sa ilang panimalay. So, dili lang ko sa paduulan dito mga tao kay medyo confidential ang ilang storya. Pero nalang sila diri sa gawas. Wala na. Balik na ito sa kuwan. Para si Mayor guys. Ha? Balik. Di ito. So, dagan-dagan na ang nitanaw karon sa live nato. Dagang salamat sa inyo. Standby lang ta guys. Kaya bawal pa dito pasudlan. Huwag na camera. Taga na to og space si Mayor. Kauban ang iyang mga abogado para mag-meeting sila kadiyo. So, standby lang mo guys. Dili ko lang ni humanon akong live. Hantod lang sa makaya sa akong battery. Kaya ni-directure ako diri. Ako'y nara akong amiga. Si Ruth Palo. Hello, Ma'am Ruth. Mga buutan na media diri sa Davao. Hello po. Mayong gabi. Salamat sa inyong pag-anhi. Thank you kaayo, Ma'am Ruth. Ngayon kabibig, ang live ngayon sa bahay ni Pangulong Duterte. So nakakatakot kabibig kung ganito ang nangyayari. Ano ba ito mga kabibig? Na-shock ako na merong ganito mga pangyayari ngayon sa lugar ni Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte wala pa nga sa bahay niya. Tapos sasampahan daw ng kaso si Miss Hanilet Duterte dahil sa meron daw na sapak ng cellphone niya. So parang nagsanga-sanga na ang problema ng mga pamilyang Duterte ngayon. May
allegedly daw na may lulusob sa bahay ng mga Duterte. Mga kabibig, yan. So kanina, mayroon tayong nakitang video mga kabibig kung saan galit na galit ang mga neighborhood ni Pangulong Duterte. Heto ha, i-share ko sa inyo ang video kung saan may isang tatay na kung saan nagbigay ng kanyang opinion sa nangyayari. Where is the due process there? Yan ICC, bangag din. Dapat yan ang i-question ng ICC si Marcos. Bakit hindi nyo give due processing? Tatay Digong! Hindi ako mag-wild kung hindi give due process nyo si Digong. Yun ang kanyang opinion ngayon kabibig. Hindi ako mag-wild. So talagang nilabas niya ang kanyang opinion. Kasi alam ko mga kababayan, pag nag-successful si Tory dito, maski walang tao, mas-search niya yan. Magiging martial na tayo, kaya sabihin niya tayo mga supporter ni Duterte. Wala tayong binuga, bunganga lang. Ngayon, tahimik ako. Ngayon, lumabas na talaga ako. Dahil lang para sa aking mga anak, sa mga apo. Kasi kung ma-addict tayo, wala na. Mabuti lang tingnan. I don't know. Totoo ba yung balita na si First Lady daw? Si Goldfish na ano daw, na-involved daw dun sa LA? Ano ba yung balita na yan? Hindi ko pa alam yung storya na yan ha, tungkol sa First Lady ha. I'm asking President Trump, if you are friend of the Philippines, you better investigate that. Because majority of the Filipino are against Marcos. Marcos is not our duly president now. Oh my We goodness. withdraw our support. Yes. I am just waiting for General Browner to withdraw. Yes. Laka, Yan lang. galit na Wala si din na tayo magkaguro kung mag-withdraw lang si Browner. Alisin na natin si Marcos, itapon na yung sa dagat. itapon sa dagat. Ito yung mga neighborhood ni Pangulong Duterte mga kabibig. Naglabas ng kanyang sentimiento mga Marami sa kabibig. bukid ngayon nahihirapan. Ang presyo ng mais, bumagsak. Ang tarantado dun sa Manila, sige, export, ang mag-import ng mais. Ano nangyari sa farmer? Bumagsak ang presyo. Hindi makabayad sa inutangan. Totoo naman. Ngayon, kung May point si ang Kuya. bigas, ganun din. Ang baboy, ganun din. Sabi ASP, bakit hindi nila hanapan ng solusyon yung ASF? Bakit hindi niya? Dahil makapera ang DA, makapera yung mga crony ni Marcos. Bumalik ang dating Marcos sa kawatan. Bumalik ang dating Marcos na I am kawatan. a victim of martial law also. Kaya Biktima ayaw ko pala iparama siya. sa mga bata na ito. Sa mga apo ko. Correct. If I will die, then die. Basta hindi na matuloy ang Marcos na yan. Kaya never Marcos. Kahit yung si Goldfish na si Sandro, nasabing maging future president, natawa na lang ako because I will campaign. No more Marcos in the No national more position. Marcos again. Naku po. Good sinasabi ni Tatay. Naku po. Alam ninyo, kung may pera lang, may mag-support ng pera sa mga bukid. Marami magbaba mga farmer na kausap ko. Kawawa masyado. Walang makain. Dahil dyan, sana yung 20 pesos. Di ba, adik ka? Yan ang trabaho ng adik. Sinungaling. Hala. Mabudol tayo. Ikalon. That's true. Naku. Ngayon, mga pulis, bago ako makasalita sa inyo mga pulis, alam ko maraming pulis dyan against the will nila. But because of chain of command, please lang withdraw your support kay Marcos para hindi kayo tawagin. Withdraw. General Browner, I salute you. Please withdraw. Announce you withdraw to support Marcos. Di ba, mag-resign na lang sila. Or mag-resign kayo. Mas maintindihan ng tao. So yun kabibig ang reaksyon ni Kuya na talagang sumabog ang kanyang galit at hindi na niya kayang itago at na-release na niya sa harapan ng maraming tao. Heto naman ang ating susunod na panoorin mga kabibig. Ito ay live na kuha sa araw na ito kung saan nagkaroon ng questions si Mayor Baste tungkol sa mga nangyayari ngayon sa kanyang bahay.
nga problema bisag karon pasok. Sinugod ang bahay ni Pangulong Duterte na maraming supporters kasi napabalita daw di umano na lulusubin ang bahay ni Pangulong Duterte at sabi daw di umano na kukuyugin si Hanilit Duterte. Kukunin si Hanilit Duterte. Yon ang allegedly trending news ngayon. Kumatok ka ko yato og Manila like og sa nanglan man og visa gusto ko makakita sa mata. So it's in Bisaya mga kabibig. So hindi masyadong maintindihan natin. So sabi niya, gusto ka na niyang pupunta sa Manila para puntahan ng kayang tatay mga kabibig. Delicate ang iyang panglawas karon. Sama. Okay? So ito pa mga kabibig, ang ilang tagpo sa bahay ni Pangulong Duterte sa Davao City. Ito mga kabibig, yung pagdating ni Mayor Baste. Of course, na-worry si Mayor Baste kung ano makaganapan. Ilom! Maadri si Mayor Baste. Naamantay ko na kadering. Ako dadawag ng impormasyon na sugdo na babae. Na madawat na impormasyon si Mayor Baste na papasukin ang bahay nila. Walay kaso na yun tinuod na. So gusto silang tanaw na. Walang kaso yan, pasok sila kung sila may tingnan. Ang problema diha, wa ko'y salig sa liderato. Tinood. Ang problema is wala akong tiwala sa liderato ni Bongbong Marcos. Walang problema kung lulusob sila, papasok sila, tingnan lang bahay. Pero ang problema lang, wala akong tiwala sa liderato ni Marcos. Basta lang, Rio sa gibuhat nila sa kumahan. Wa gyud ko kibaw nganong tuan na dito sa Netherlands. Kagaya ng ginawa sa aking tatay na wala akong alam kung bakit napunta na ang tatay ko sa Netherlands. Legal mga legality sa actions karon sa PNP, not because again I will reiterate, not because sa mga nanarbaho mga gagmay mga pulis di mga pagkakampo, but sa liderato nila ang chief PNP o ang presidente karon. Itaman mo ang pagkahuman nga itong anak niya sa pamilya. So again, mga nangyari, salamat kaayo. Okay, Sa lahat na pumunta dito, salamat talaga. Ito yung napakalaking ginawa niyo para sa amin. Maulang gihapon na wa nilaing gusto ni kalibutan ni kundi manerbiso sa inyo. Salamat kaayo. Salamat. Sobra na inyong ginapakita. Gusto na ko nga Talagang personal yung pinapakita na sinusuportahan niyo kami. dawato na mo ni. Kaya man na mo ato bang ikibaw man may. Kaya naming harapin ang lahat ng problema namin. Kasi alam namin wala kaming kasalanan. Salamat. Kuha na lang. Wala na ko ilaing komento. Salamat kayo sa media nga na. Wala na akong ibang komento. Salamat talaga sa pagpunta niyo dito. Muna ako gasalig ko sa inyo mga tao pero tinuod. Kaya mainstream media so wala na. Mabuhay mong tanan mga tabawin nyo. Mabuhay Dabaweños. Grabe yung reaction ng mga tao, no? After nasabi ni Mayor Baste ang kanyang nararamdaman ngayon. Maminaw sa ni Mayor! Maminaw sa mo ni Mayor! Naalay kanya-kanyang version eh. Siyempre, politika na ilang. May mga iba't ibang version ng mga tao ngayon. Sige.
Pagya daw si Cobrandi. Birthday mo na karong gusto lang na-invita kung tanong niya ba tantang kasi pakulit dire Nakakaawa, feel ko na ang akala ni Mayor basta uwi ang kanyang tatay sa Davao, isa din siyang makita, makausap, maybe Pangulong Duterte will share his experience sa Hong Kong na rally, pero hindi nakakauwi ang kanyang tatay. Pero ramdam ko yung lungkot sa boses ni Mayor Baste Duterte na hindi niya alam kung makikita pa ba niya ulit ang kanyang tatay. Basta nandyan lang kayo, nalaban kayo, mga kaibigan. Yan ang sabi ni Mayor Baste Duterte. Ang daming tao, mga kaibigan. Yan ay nasa bahay ni Mayor Duterte. Grabe ang sigaw ng tao, no? Grabe yung mga taong pumunta doon, may mga cellphone sila, at naghanda daw silang mag-vigil, mga kaibigan. O 24/7 na silang mag-vigil dyan para i-secure ang bahay ng Pangulong Duterte at walang makapasok o di kaya ransakin ang bahay ng Pangulong Duterte, mga kaibigan. So, yun po mga kabibig ang latest development ngayon sa Davao City sa bahay ni Mayor Duterte, ni President Mayor Duterte. Nandun si Mayor Baste Duterte dahil sa allegedly na impormasyon na meron daw pupunta ng mga PNP sa bahay ni Pangulong Duterte at lulusubin, ransakin at prepared lang sila kung ano ang pwedeng mangyari mga kabibig. So, yun lang po ang ating latest development updates ngayon mga kabibig. Ano na po ang daming problema ng Pilipinas. Yun po mga kabibig. Tingnan natin. Yun na mga kabibig ang ating latest development for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news na ating pag-uusapan. Bye everyone. See you next time.